Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Agad na ipinag-utos ang pansamantalang suspensyon ng lahat ng field audits at kaugnay na operasyon ng Bureau of Internal Revenue makaraan ng joint announcement nila Department of Finance Secretary Frederick Go at Commissioner Charlito Mendoza nitong Lunes. Kaugnay ito ng issue sa umano'y pangingikil o extortion ng ilang BIR personnel sa mga taxpayer kung saan ilang mga negosyante ang nagreklamo sa tanggapan ng ilang senador hinggil sa pag-issue sa kanila ng letter of authority kahit na sila ay bayad na sa buwis. Alinsunod ang naturang kautusan sa Revenue Memorandum Circular 107-2025 kung saan sa ilalim nito walang LOA o mission orders ang iiimprenta, pipirmahan o iyahain sa panahon ng suspensyon. Layon ng suspensyon na protektahan ang karapatan ng taxpayers at matugunan ang kaukulang aksyon para mapalakas ang panloob na disiplina at tiyakin ang integridad ng mga proseso sa pag-audit. Ilang hakbang naman ang patuloy na isinusulong ngayon ng pamahalaan katuwang ang hukbong pandagat upang mas mapatibay ang seguridad sa WPS. Narito ang detalye. Mas pinatatag ng pamahalaan sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines ang alay cooperation nito para mapaigting ang pagpatrol sa seguridad ng teritoryo ng bansa. Mas pinalawig ng hukbo ang kanilang joint patrols, maritime exercises at diplomatic coordination. Ito ay dahil partikular na kanilang binabantayan ang kalagayan ng West Philippine Sea o WPS kasunod ng patuloy na agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Kaugnay nito ay nagpahatid naman ng suporta ang Chairman Emeritus ng ilang makabayan at sibikong grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia na sinabing malaking tulong ang transparency sa paglikha ng malawakang suporta mula sa iba't ibang bansa. Nitong kamakailan kasi ay nasaksihan ng pag-ram, pag-shadow, paggamit ng military-grade lasers hanggang sa pagpapakalat ng disinformation. Bunsod nito ay patuloy ang bansa sa pagpapatatag ng depensa nito sa pamamagitan ng 4 na pangunahing hakbang upang protektahan ang soberanya, pangalagaan ng karapatang pandagat at ipagtanggol ang isang rule-based international order. Alinsunod dito ang mabilis na paglalabas ng impormasyon ng AFP upang mapalakas ang boses at mailantad ang mga paglabag ng China at salungatin ang mga pekeng naratibo. Ayon kay Goytia, pinakamabisang sandata ang katotohanan sa kabila ng limitadong asset ng bansa. Ipinapakita lamang nito anya na nananatiling matibay ang prinsipyo ng Pilipinas sa anumang pananakot ng ibang bansa. Samantala, isa pa sa mga hakbang ay ang magkakaugnay na government effort ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society, pribadong sektor at komunidad upang labanan ng iligal, mapanupil, agresibo at mapanlinlang na taktika ng China. Kabilang narito ang cyber intrusions, influence operations at political interference. Sa panig na respetadong leader, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng buong bayan upang manatiling matatag ang pundasyon ng bansa. Matatandaan na nitong kamakailan din ay lumikha ng militarized artificial islands ang China, gayon din ang mga agresibong pagbangga at pagharang sa mga barko na malinaw na mga aksyon ng paglabag sa international law of the sea. Alinsunod naman lahat ng mga inisyatibong ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kanyang ipinangako sa nagdaang State of the Nation Address na hindi kailanman isusuko ng bansa ang teritoryo nito. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa mga scammer na humihingi ng donasyon para ipaabot sa mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Mahigpit na paalala ng DSWD, bago magbigay ng tulong ay i-check at i-verify muna kung ito ay accredited at trusted partners sa pamamagitan ng DSWD Kaagapay Donations Portal. Bukod dito, maaari ring tignan kung ang mga nagsosolicit ng donasyon ay may public solicitation permit mula sa kagawaran. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DA
Maglulunsad ng online registry system para sa 20 pesos na bigas program. Presyo ng diesel, muling tumaas. Gasolina, rollback matapos ang 7 linggong pagtaas. PBBM, inilunsad ang DPWH Transparency Portal kontra korupsyon. DSWD, nagbabala laban sa mga scammer na humihingi ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo. Pilipinas, host sa kauna-unahang Global Forum ukol sa nuclear solutions sa plastic pollution. At Trump, nakatakdang bumisita sa China sa Abril. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Post.